Alam ng mga nakararami sa mundo na isa ang China sa mga pinakinatatakutang bansa pagdating sa aspetong militar. Ang pagiging agresibo nito sa pagpapatupad ng kanilang batas at maritime claim sa West Philippine Sea ang nagbigay sa kanila ng pagiging ehemplo ng isang bansang may kakayanan na takutin, harasin at maliitin ang mga bansang nagiging sagabal sa kanilang mga plano sa nasabing contested area sa South China Sea. Kabilang na dito ang kanyang mga karating bansa kung saan meron itong katunggalian sa pinagagawang karagatan. Kabilang na dito ang Japan, Pilipinas, South Korea, Indonesia, Republic of Taiwan, Brunei, Malaysia at Vietnam. Isa rin sa mga nagbibigay kalamangan sa China kung kaya tinagurian silang berdugo ng South China Sea ay dahil na rin sa kanilang pagiging disiplinado at milyong-milyong mga kasundaluhan na makapagbigay ng reaksyon sa lahat ng mga kanilang mga ginagawang pangharas at pagsuway sa mga banyagang pwersang militar at mga barkong pangisda na nasasakupan ng kanilang kiniklaim na karagatan. Dagdag pa rito ang bilang ng kanilang mga sasakyang pandagat na isa sa pinakamarami sa buong mundo at ito'y makabago na may advanced na mga teknolohiya na kaya magmonitor ng lahat ng mga sasakyang pandagat ng kanyang mga karatig bansa na kayang harapin at itaboy ito sa lahat ng paraan. At alam nyo ba kung bakit Pilipinas lang ang pinupunterya sa ngayon ng China sa issue sa West Philippine Sea? At bakit tahimik ang ibang mga karagatan na sinasakop din ng China sa kanilang 10-dash line na hindi kinikilala magpahanggang sa ngayon ng United Nations? At bakit hindi nagiging agresibo ang tugon ng China sa mabilis na pagpapalawak ng Vietnam sa reclamation ng lupa nito sa Spratly Islands na tahimik sa ngayon? At ito'y malaking kaibahan sa lalong iginigiit na tugon ng Beijing sa Pilipinas. Bagamat nagkaroon ng ilang sagupaan sa pagitan ng mga sasakyang pandagat ng China at Pilipinas sa paligid ng pinagtatalo ng mga bahura sa West Philippine Sea nitong mga nakaraang buwan, walang naitalang mga pagkakataon na sinusubukan ng Beijing na pigilan ang mga aktibidad ng Vietnam. Sinabi ng mga analyst na iba't ibang mga diskarte ay nakasalalay sa ilang mga kadalanan, kabilang ang pampolitikal na relasyon sa pagitan ng China at ng Vietnam, ang mababang diskarte ng huli at ang alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at ang ilan sa mga nadiskubre ng Vietnamese forces sa kakayanan ng China Coast Guard at ang kinatatakutang People's Liberation Army of PLA ng China. Sa ibinalita ng isa sa pinakamalaking media company ng Vietnam na BN Express nito lamang December 2023, kanilang inilahad ang ilan sa mga nadiskubre nila sa mga tauhan ng China na nakadeploy sa South China Sea, kung saan maraming taon nang nakakasagupa ng Vietnam Coast Guard at mga mangingisda nito ang ilan sa kanilang mga pwersa militar, partikular na dito ang China Coast Guard at ang ilang mga militia vessels. Sa mga pagkakataong nahuhuli ng China ang ilang mga mangingisdang Vietnamese sa South China Sea, hindi maiwasang nagpapalitan ito ng mga impormasyon tungkol sa kanilang mga misyon at mga ginagawa bilang mga mandargat. Inamin mismo ng China Coast Guard na kulang ang kanilang physical training tulad na lamang ng pagdalangoy at pananatili sa tubig, kung kaya karamihan sa kanila ay takot na tumalon sa karagatan. Sa nasabing balita ng BN Express na may titulong Lack of Proper Training of China's Military Force Exposed, inihayag nito na nagkakaroon ng pagbabago at reshuffle sa mga matataas na opisyal ng People's Liberation Army para matugunan ang kanilang problema sa loob ng kanilang hanay, lalong-lalo na sa pagbibigay ng kasanayan sa kanilang mga tauhan. Kumpirmado nga na basic training lamang ang nakukuha ng kanilang mga crew at personal na nagmabando sa kanilang mga Navy fleet, partikular na dito sa South China Sea. Ayon sa isang mapagkatiwalaang source ng Vietnam Coast Guard, umaasa lamang ang karamihan sa mga sundalo ng China sa kanilang mga makabagong sandata at gamit kabilang na dito ang mga most advanced technology na kanilang ginugugol sa lahat ng kanilang mga kasundaluhan, partikular na dito sa kanilang China Coast Guard na nagbabantay sa South China Sea. Gayunpaman, pinanindigan ng Vietnam na sa oras na guluhin sila at bantaon ulit ng China sa kanilang teritoryo at mga nasasakupang isla sa South China Sea, hindi ito mag-aatubiling haharapin nila ito at lumaban kung kinakailangan. Maraming beses nang natuto ang mga Vietnamese sa pakikipagsagupaan nito sa mga puwersa ng China sa South China Sea at ang isa sa mga hindi malilimutang naging karanasan nila sa People's Liberation Army ng China ay noong minasakyer ng mga ito ang kanilang mga tropa na nakaestasyon sa Johnson Reef. Nangyari ito noong March 14, 1988
kung saan pinaulanan ng bala mula sa mga barko ng China ang tropa ng Vietnam na nagresulta sa pagkalubog ng 2 barko nito at pagkamatay ng 64 na sundalong Vietnamese. Magpasa hanggang sa ngayon, hindi pa rin nakakalimot ang karamihan sa Vietnam sa ginawa na ito ng mga tropa ng China sa kanilang mga kasundaluhan at nagpapaalala lamang ito na kahit kailanman hindi dapat pagkatiwalaan ang China pagdating sa pakikipag-usap nito sa South China Sea. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.